Okay. Dito tayo nag-stop nung nakaraang meeting. Okay, so anyway, nakikita mo na yung screen, no? Tama. Okay, so yung heat transfer is again, no, we have a way on how to conduct, okay, heat energy. So again, yung temperature is our sense of uh cold, and it is the average kinetic energy of all the molecules that make up the system, no? Kinetic energy, but the temperature itself is not an energy, no, but a sense, no, our perception of hotness and coldness. But yung heat is a form of energy, and there's no such thing as amount of heat in the system, no? Ang meron lang is yung required heat para magkaroon ng temperature change. So we can add heat to the system, positive Q. We can remove heat from the system, negative Q. No? So yun yung mga pwede mong gawin. And nag-appear lang yung heat energy kapag merong temperature gradient, no? Pag merong Okay, nawawala ulit, nawala. Wala yung skin. Ano ba to? Okay. Okay, so ito na, okay. So nakikita mo na yung screen, no? Okay na. Okay, so paano ba nagko-conduct yung heat, no, in the first place? So we have conduction, convection, and radiation. So yung conduction is nangyayari to if yung materials kung saan magta-travel yung heat is in contact with each other. So heat is transferred through a material. So for example, we have a cylindrical object na merong cross-sectional area A and yung length is L. And let's say magta-travel yung heat from left to right kasi yung high temperature natin in this system is nasa left, and yung low temperature system is nasa right. So ibig sabihin yung heat energy or yung heat flow is to the right, no? And then magta-travel siya through this cross-sectional area. And yung letter K is the thermal conductivity, no? Yan yung magde-determine, no, yung amount nung magiging conduction, no, yung rate ng energy na magfo-flow from high to low temperature material. So meron tayong tinatawag na Fourier's law, which is Fourier's law. It states that yung power, yung rate ng energy flow is equal to K times A times TH minus TI over L. So yung TH minus TI is called the temperature gradient. Okay? So gradient siya kasi it represents the slope, no? Pwedeng pataas yung slope or pwedeng pababa, no? Depende kung ano yung temperature. So if there's no temperature gradient, for example, ito yung system na magkatabi, and this system has set temperature T, and ito naman is meron din siyang temperature T. So ibig sabihin ba merong temperature gradient? Meron bang gradient? TH minus TI? Wala. So T minus T is equal to 0. So therefore, H is equal to KA times TH minus TI over L. So nakita natin na ang sagot is 0. So ibig sabihin, if there's no temperature gradient, walang high temperature, walang low temperature, hindi magfo-flow yung heat. Walang magiging conduction. Hindi. Wala talagang heat. Kasi, remember, hindi naman sila nagko-contain ng heat. So, yung heat flow, lumalabas lang siya if merong temperature gradient. So, katulad nito, wala tayong rate of energy flow. Ano siya? 0 joules per second, right? Parang ganyan, no? So, walang nako-conduct na heat. So, it's 0. Kasi, walang change in temperature or walang gradient, no? Walang difference in temperature. So yun, at least na-appreciate natin yung Fourier's law. Okay, and yung K naman is thermal conductivity. And we have also the thermal resistance, which is equal to L over K, no? Thermal resistance. Kumbaga parang yan yung nagme-measure
kung gaano ka-insulator yung isang material. So, halimbawa, mataas yung internal resistance. So, that means yung material na yon is an insulator. So, pag mababa yung thermal resistance, then it is a conductor. Kaya nakikita mo na yung resistance is inversely proportional to the thermal conductivity. So, the higher the thermal conductivity, the lower the resistance. Then, the lower the thermal conductivity, ibig sabihin, the more na mataas yung resistance. So, they are inversely related. No? Pag mataas yung isa, mababa yung isa. So, yun yung nangyayari. So, yun yung relationship nila. Okay, so parang ano naman yun? Obvious statement naman na yan. Okay, so therefore, yung Fourier's law can be stated in another way. So, we can state it as A times the temperature gradient divided by the thermal resistance. No? Yun siya. Okay, so i-try natin tong example na to. Halimbawa, meron tayong glass sliding door. No? Glass sliding door. So, ito siya. So, ano ka na lang to, kumbaga parang naka-zoom in, no? Para ma-appreciate. So, halimbawa, ito yung sliding door. And meron siyang thickness na L. And halimbawa, ito yung outside. This is the outside. Ito yung inside. Yes. So, outside is mainit, no? Mainit yung outside. So, it's TH. Then, yung inside is TL. No? So, mababa yung temperature inside. So, kahit na meron tayong, well, the glass sliding door will slow down, okay, yung thermal conduction. Okay, yung heat conduction, no? So, kasi magta-travel siya through this glass sliding door. Eh. So, magta-travel siya papunta dito. Okay, so yan yung magiging mas mabilis. Oo, mas mabilis iinit yung inside. Kasi, ano siya eh. Kumbaga parang wala nang inside kasi, di ba? So, Q. Yan. So, yan yung magiging heat flow from left to right, no? So, ang tanong ngayon is, ano yung thermal conductivity? Ano yung power, no? Yung rate of energy flow, heat energy flow, if yung thermal conductivity niya is K. So remember, this is glass. Okay, so we have to find the K of the glass. Okay, so ang K ng glass ay search natin. Okay, ang K ng glass ay glass. Nasaan daw pakita ka? Okay, 0.8. Okay, 0.8. Okay, watts per meter Kelvin. Okay, so yan yung K ng glass. So this is for the glass. So ito yung thermal conductivity niya. So, what is the H? H is equal to K times A. K times A. Then TH minus TL over L. Yan na. So, ang K natin is 0.8 watts per meter Kelvin. Tapos times, ang cross-sectional area daw is A, which is 1.9 square meters. Okay, and then yung temperature gradient is, kailangan mag-convert muna tayo sa Kelvin. So, yung TH is 32 degrees Celsius. Plus 273.15. Ano kaya ang sagot? Ilang Kelvin siya? Ilang Kelvin yung outside? Ilan kaya? May answer ka na? 273, no? Plus 273.
Okay, kunin mo yung calculator. Wala rin akong calculator. Ah, Google mo na lang. Eto siya. 32, no? 32 yung gusto natin i-convert. Audible pa ako. Sorry ah. Hello, hello. Hello, hello. So, yeah, baka naputi yung internet ko. So, ayun. 305.15. Hello, hello. Narinig mo pa ako? Okay, hello, hello. Narinig ba na ulit ako? Okay, okay, good. Wala yung net ko. Okay, sige. So, 32 degrees Celsius is equal to 305.15 Kelvin. While yung inside is 32, uh, 20 degrees Celsius. So, equal siya sa 20 plus 273.15 is equal to 293.15. No? Yan siya. Kelvin, right? So, mag-calculate tayo. Okay. So, ang H natin is equal to TH is 305.15 minus 293.15 Kelvin divided by L. So, ang thickness is 3 millimeters or 0.0303 meters. So, 1, 2, 3. So, ano kayang sagot? Audible pa ako? Tama? Okay, so ano kayang answer natin? So, H is equal to uh, 4,000. 4,000, no? Okay, divided by 0.003. Hindi 4,000. Imu-multiply mo pa siya dito. Times 1.9 times 0.8. O, anong sagot? 6,000. 6,080. So, mangyari. Okay. Hello, hello. Ayan.
6,080, no? Tama? Hello, hello? 6,080. Cancel yung square meters. Then cancel yung Kelvin. Ano matitira? Watts, right? So, ito ngayon yung H. This one. Okay, gets ba? Wala kang question so far? So, yes, 0.8. Mm-mm. So, ang sagot natin is, yung H is 6,080 watts. So, that means, yung heat is natatransfer from outside to inside at a rate of 6,080 joules per second. So, this is your heat energy. Okay, so ibig sabihin, yung pumapasok sa loob ng inside is 6,080 joules of heat energy per second. Okay, gets ba? Oo, inside. So, yung heat energy. Paano nga fast? Hindi, ito per second na to. Per second na to. Pero kung itatanong mo, gaano siya katagal? Malalaman mo lang yan if ano ka dito, ano tawag dito? Yung calorimetry. Oo, so calorimetry or, hindi, I mean, mangyayari itong heat transfer na to until magpantay sila ng temperature. So the conduction of heat will happen until yung outside temperature is equal to inside. Gets ba? Okay, gets mo ba? So, kaya hanggang mag-equilibrium sila. So, kapag nag-equilibrium na sila, parehas ng letter T, yung temperature nila, then, magsa-stop na yung heat. Hindi na siya magko-contact. So, until then, dun mangyayari yung conduction. At a rate of 6,080 joules per second. Okay, so nice. Okay, so that is thermal conduction. Okay, proceed tayo sa next. So, ang next natin is yung convection. So, by the circulation of the fluid or air. So, let's say ito yung high temperature and ito yung temperature ng surroundings, no? Or yung ambient temperature. So, parang ano lang, in-expose mo sa environment. Okay? So, in-expose mo siya sa environment. Tapos, ano mangyayari sa coffee? Lalamig siya. Bakit? Kasi yung coffee na yon is nagkakaroon ng convection. Okay? Kaya, nakakapag-transfer siya ng heat. And etong circulation of air na to, ang tawag natin dyan ngayon is the convection current. Okay? Yun yung tawag natin sa kanya. Convection current. Yan yung kailangan mabuo para magkaroon ng convection. Okay? So, and then this convection is governed by what we call the Newton's law of cooling. Okay, where the rate of change of temperature is equal to K times the difference in the temperature of the system and yung ambient temperature.
Okay, dyan lang yan, no? Yan lang yung, kumbaga, proportional. Ganito siya sinusulat. So, temperature, dt over dt, baka malito ka, yung capital T is the temperature, yung small t yan yung time. So, proportional siya sa difference in temperature. Okay, so again, from your basic math, di ba kapag y is proportional to x, para malagyan mo ng equal sign yan, di ba meron siyang constant? Tama ba? Okay, so from your basic math, no? So ito, maging equal lang din to if lalagyan mo siya ng some constant. Okay, gets ba? Some constant. And ano yung constant na yan? It turns out that that constant is the thermal conductivity. Okay, so thermal conductivity yung K na yun. Okay, so let's solve this differential equation. So, paano kaya natin siya isosolve? So, ngayon, we have dt is equal to k times t minus ts. Okay, sige nga, paano natin ito isosolve? May idea ka ba? So, paano yung gagawin natin? Okay, hello, hello. Hello? Hello, hello? Okay, hello, hello. Okay, mali. Mali. Okay, narinig mo pa rin. Hindi. So, paano yung magiging approach natin? How to solve for temperature T? Hello, hello. Okay na ulit. Hello, hello. Okay na. Malinaw na. Ayun. So, paano ulit natin siya isosolve? Ano yung method na gagamitin natin? Paano? Paano yung gagawin natin? Tama. Okay, nice. So, ang method natin is we want to use separation of variables. Separation of variables. Yan. Ito yung gagamitin natin. So, paano yung gagawin natin? So, what we're going to do is, ito,
Let's divide both sides by t minus ts. So what will happen? So this will be t over t minus ts is equal to k times dt. Gets mo ba yung ginawa natin? Yan. Tapos, yes, oo. Bakit ko kaya ginawa to? Kasi, eto, dapat ang mangyayari is maging magkasama yung same variables. No? So, integrate natin both sides. Okay, and then, manggagaling tayo from initial temperature, T sub 0. Okay, let's call T sub 0 as initial temperature. Kasi kailangan natin ng limits of integration. Initial temperature siya. Initial temperature of the system until ma-reach natin yung final temperature T. Okay? So, ngayon, parang nakakalito, no? Letter T to, tapos letter T din to. So, ang pwede mong gawin is lagyan mo ng prime para magkaiba sila ng variable. Gets mo? Ilagyan mo lang ng prime. O, kung kasi parang nakakalito eh. Hindi pwedeng same yung... Pwede naman, pero parang mako-confuse tayo doon. So, mangyayari is ano yung integral nito? Gawin natin, solve natin to. So, let u be u substitution, right? Is equal to t prime minus ts. Derivative mo to. Du over dt prime is equal to what? Anong derivative nito? What is du over dt prime? Ano sagot? Du. Du over dt prime. Ano kaya? Anong... Yes, 1. Constant. Yes, constant lang to surrounding temperature. So constant kasi we're going to assume na yung surroundings is big enough na walang effect sa kanya yung transfer ng heat. Gets ba? Walang effect. So parang yung kape wala siyang oo. Oo. Kumbaga yung change in temperature niya, pwede na nating i-neglect. Oo. So 1 to, 'di ba? So mangyayari from this, du is equal to dt prime. O yan na, palitan na natin. So mangyayari, dt prime is magiging du. Yung nasa ilalim naman is magiging, remember, u is t prime minus t. Yes, so this will become u. Then equal ngayon to sa k dt. Okay, nakakasunod ka pa? Okay, tapos, so tingnan mo to ha. Ngayon, from this, ganito ha, yung u, ano yung uh, initial limit? Kasi from u naught to u to eh. So mangyayari is u naught is equal to, well, ang u naught is may evaluate mo siya kapag yung t prime pinalitan mo ng t sub 0. Minus. Okay, tapos yung final u, equal ngayon siya sa t minus ts. Gets ba? Okay, so mangyayari, t0, yung limits of integration. So, babaguhin mo na siya. So, okay na, nabago na natin yung limits of integration. So, ang gawin natin, ano yung du over u? It's ln natural logarithm of u. O, yan yung integral niya. From t0 minus ts, then t minus ts. Ngayon, ano yung integral nito? Yung kabila. Di ba yung k constant lang? So, ibig sabihin, pwede ka manggaling sa from
initial time, 0. Let's say 0 time. Tapos ito is t. And since same na naman sila, lagyan mo na lang ng prime. Oo. Hindi yan derivative, ah. Ano lang yan. Kumbaga, dummy variable yung tawag natin sa kanya. So, yung t prime and yung t prime, dummy variable. Hindi. Mga ano lang sila, kumbaga, ano din, temperature time lang din, pero binago mo lang yung notation. So, mangyayari, 0 to t to, tapos prime. So, mangyayari dito, k, then ang integral of dt prime is t prime from 0 to t. Okay, yan. Ngayon, mangyayari dito, from fundamental theorem of calculus, ln of t minus ts minus ln of t0 minus t sub s equals to k times t minus 0. Gets ba kung paano ko sinubstitute? Yun lang, ilalagay mo lang sila, no, yung mga limits. So, mangyayari ngayon, tapos, ang important dito, yung t yung ma-isolate mo. So, remember, ano mo to, tandaan mo to, ln of a minus ln of b equal to sa ln of a over b. Natatandaan mo tong relation na to? Natatandaan mo tong relation na to? So, 'di ba, may ganyan sa ano sa algebra. Yes, so magiging ln of t minus ts over t0 minus ts. So equal siya sa k times t. Tapos ang gawin mo, erase mo sa exponential both sides. So e raised to ln of t minus, ano to, exponent to, exponent to, t minus ts over t0 minus ts. Then equals to e raised to kt. Okay? Gets mo ba? Na, okay ba? Okay, gets ba? Naintindihan? Ano mo sila? Ni-raise mo sila both sides. Okay, nga pala may nakalimutan ako kasi dapat pala to sa Newton's law of cooling, may negative to.
Ayan, wala na naman. Okay, narinig mo ulit ako. Hello? Hello, hello? Yan, sa inyo. Okay, hello, hello, hello? Okay na, no? Okay, narinig ulit. Hello, hello? Okay. Pero narinig mo ko? Okay, sige, sige. Okay na yan. Okay, sige. So, nga pala may nakalimutan akong negative dito. Kailangan may negative to. Kasi, yung temperature kasi is natural na bumababa siya. Oo. So, natural na bumababa. So, assuming na yung T is greater than to Ts, okay, so ang mangyayari is yung temperature, natural siyang bababa over time. Gets ba? Okay, kaya siya may negative. Oo, bumababa yung temperature. Hindi, same lang siya ng... Hindi, hindi, hindi. So, assuming dito na yung T is greater than to Ts, so this is positive. Pero dahil yung gradient, dapat pababa yung temperature as time goes by, so dapat negative siya kasi negative yung gradient dapat or negative yung slope. Oo, negative dapat yung slope. So, gets ba? Kaya siya negative. Mm-mm. Hindi. So, yung ano, hindi, ang papansinin mo dyan, ito kasi slope to. So, this is slope. Okay, slope of temperature. So, ngayon, yung slope of temperature, dapat pababa kasi natural na lalamig yung system na mainit. Gets ba? So, natural siyang lalamig. No? Lalamig yung system na mainit. Kaya yung temperature pababa. So, meron siyang negative slope. And negative slope means, ayun nga, pababa siya. Kaya siya negative dapat. So, ngayon, may negative to. Nakalimutan ko lang. Lalagyan mo lang ng negative to. Lagyan mo lang. Nakakalimutan lang natin siya. So, this is negative KT. Nagets mo ba kung paano natin ni-raise sa exponential both sides? Na-catch mo ba yun dito? O, kung paano ko ginawa dito? Y- yes, oo. Kasi remember yung property na to, e raised to ln of a is equal to a. Gets ba? Ayan, yung property na to. So, meron tayong t minus ts, okay, over t zero minus ts equal to e raised to negative kt. Ano ba hinahanap natin? Final temperature T. So, magiging T minus Ts equals to T zero minus Ts e raised to negative Kt. So, what is T? T is equal to Ts plus T zero minus Ts. So, ito na ngayon yung temperature with respect to time. O kung gusto mo, lagyan mo siya ng T of small t. Kumbaga parang as a function of time para matandaan mo siya. So, pwede mo siyang lagyan ng ganito. T of small t. Gets ba? Para talagang obvious na
na function siya ng time, no? Function siya ng time. Okay, pwede na tayo mag-solve ng problem using this. Ay, gamitin natin to. Gamitin natin to. Okay, gamitin natin tong equation natin. Mm. Yes, o sinunod mo tong property na to. Ay, alin, hindi to sa right? Oo, kasi, oo, dapat talaga absolute to. So, kasi, yun yung, ang result kasi is pag sa integral, di ba, meron kang dx over x. Palagi siyang ln of absolute of x. Then plus. Okay, natatandaan mo na. Ito siya, yung property na to. So, palagi siyang meron dito, na absolute value. Mm. Okay, naalala? Okay, so, ay, alin ba, isa negative KT? Ah, yung alin, yung, So, ano naman to? Valid naman tong equation. So, okay, sige. So, ngayon, ito yung equation natin. Well, i-test natin yung equation. No? Test natin. So, halimbawa, meron ka, ito yung problem natin, ha? So, ito siya. Ito yung example natin. So, let's say we have, meron tayong cup of coffee. Okay, coffee. Tapos, mainit siya, no? Yung coffee. Tapos, yung coffee is, meron siyang temperature na, temperature capital T. Tapos, meron din temperature yung surroundings. And guess what? So, dahil yung coffee is exposed to surroundings, magkakaroon ng convection, right? Magkakaroon ng convection. And, yes, heat transfer talaga siya sa surroundings, no? So, ang mangyayari is makakabuo ka ng convection current. So, tataas yung hot air, tapos bababa yung hot air kapag kasi pag tumaas yung hot air, lalamig siya sa taas. Okay, tapos pag lumamig siya sa taas, magsisink ngayon yung cold air. So bababa siya ngayon. Tapos pagbaba, iinit uli kasi magkakaroon ng contact sa coffee. O tataas ulit. Pag tumaas, lalamig ulit, babagsak ulit. Gets mo ba? Okay, so makakabuo ngayon ng hindi naman hindi bumaba yung hot. Ako hindi bumaba na yung cold air kasi lumamig na siya sa taas. Oo. Wala na, wala. Pero in general, uh, yes, yes. So yung air uminit dahil sa coffee, tataas. Tapos pagdating niya sa taas dahil malayo na siya sa coffee, lalamig.
So, pag lumamig yung air, bababa yan. So, remember, yung hot air nagfo-float, yung cold air nagsisink. Okay, gets ba? Oo. So, okay. So, okay na. So, at least, kasi mas dense siya. Mataas yung density niya. Okay, wait lang. Ano ba to? Choppy. Hindi na na-solve. Wait lang. Okay, okay. Process ko. Yan. Malinaw na ulit. Lang. Hello, hello. Okay, okay. Sana okay na ulit. Okay, sige. So, meron na tayong convection current and let's say ang temperature yung temperature ng coffee is 180 degrees Fahrenheit. Tapos yung ambient temperature much colder than the coffees. So 70 degree Fahrenheit naman yung surroundings. So ngayon, yung coffee is lumamig siya. So from this, meron siyang initial temperature T. So lagyan mo ng T sub 0. Tapos lumamig siya sa T is equal to 165 degrees Fahrenheit. So lumamig siya. No? Oo, oo. So, oo. So ngayon, ang question is, if siya, if lumamig siya from 180 to 165 in 2 minutes, 2 minutes ha, in 2 minutes, so ngayon is, ilang minutes naman daw para lumamig siya sa, tawagin ko na lang na T prime muna. Sa temperature na 120 degrees Fahrenheit. So yun siya. Okay ano lang to, some constant that will determine kung gaano ka bilis yung change in temperature. Okay, gets ba? Yung medium type, pwede, oo, pwede din. Pero ano siya some constant lang. And wala tayong parang values of K for kung ano yung medium, no? Ano lang siya, kinakalculate din siya. Oo. So, ngayon, some constant lang siya. It's not thermal conductivity. Okay, so, ang question is, if your surroundings is 70 degrees Fahrenheit, ang initial temperature is 180. Tapos, in 2 minutes, lumamig siya sa 165. So, ang tanong, ilang minutes, anong time, lalamig siya from 165 to 120. Okay, na-gets mo ba yung tanong? Okay? Yes, oo. So, gaano ngayon siya kabilis? So, sige, i-plug in natin. So, let's say, ito nga yung formula natin. T is equal to initial surrounding temperature plus T0 minus Ts. Tapos, E raised to negative KT. Ngayon, ang initial temperature mo is, ito yung lalabas sa initial temperature, right? So, ibig sabihin, palitan mo na lang siya. T is equal to Ts plus, instead of T0, palitan mo na lang ng T prime. So, minus Ts, E raised to negative KT. Gets mo ba? Okay, so, ngayon, hindi, mangyayari muna, isolate mo muna yung time kasi yun yung hinahanap mo. So, E raised to negative KT equals to
t minus ts. Oo, oo, oo. So, t prime minus ts. O yan, yan na siya. O tapos, sa mangyayari, isolate mo, ln both sides. Ln mo both sides, e raised to negative kt equals to ln of this one over t prime minus ts. So, mangyayari, negative kt equals to ln of t minus ts over t prime minus ts. Yon. Okay, so mangyayari ngayon, what is t? T is equal to negative 1 over k ln of t minus ts over t prime minus ts. Okay, gets ba? Tapos tignan mo di ba meron kang t? Ano yung final t mo? 120, right? Tapos yung t prime is 165. Tapos yung ts is 70 degrees Fahrenheit. Pero alam mo ba yung k? Alam mo ba to? Alam mo ba yung value nito? Hindi pa. Oo, malalaman mo yan gamit to. Diyan mo siya malalaman. So, from this formula, kunin mo muna to. Adapt mo muna yung formula na na-derive natin. Tapos, ang gawin mo is palitan mo na lang siya. So, palitan mo siya. Let's say, yung t, palitan mo na lang ng t prime. Tapos, equal siya sa, yung k hindi yan magbabago, constant yan. So, k, ln of, final temperature is, ang lalabas ngayon na final temperature is t prime. Diba? So, t prime. Tapos, ts minus ts over, yung t prime ngayon, yung initial temperature ngayon is yung t0 minus ts. Gets mo ba? Nangyari? Okay, ang final temperature mo ngayon is yung t prime, ito yung gagawin mo. Tapos, ang initial temperature mo is yung t0. Tapos, yung t prime, yan yung 2 minutes. Okay, so ano ngayon yung k? K is equal to, well, you have to solve this. So, ibig sabihin, meron kang 1 over t prime ln of t prime minus ts. Oo, hindi. Nakadepende lang siya kung gaano talaga kabilis yung rate nung yung temperature decrease or increase. So, ayan na. Alam mo na yung value ng k. Ito siya. Lagay mo ngayon dito. Balik mo. E di magkakaroon ka ng t is equal to um, negative 1 over, hindi, magiging ganito na siya. Negative ln of t minus ts over t prime minus ts all over. Okay, ano yung meron dito? 1 over t prime, di ba? Tapos, ay, kulang pala ako ng negative. Oo, kulang pala ako ng negative. Oo. Pero k pa rin, k pa rin yan. Oo. So, pero k pa rin naman yan, hindi yan magbabago. Over t0 minus ts. Okay, ayusin na lang natin. So, magiging t
is equal to T prime, cancel yung negative. So T prime ln of T minus Ts over T prime minus Ts all over ln of T prime minus Ts over T0 minus Ts. O yan na, pwede na tayo mag-substitute. So yung T prime, di ba yan yung 2 minutes, right? Oo, hindi. Yan na yan. Wala tayong parang relationship yan, di ba? So, ngayon, eto, unitless na to. So, pwede nang hindi natin i-convert yung Fahrenheit. So, ln of, so hindi pa rin naman siya unfortunate. So, yung T is, ano yung final temperature daw? 120 degrees Fahrenheit. Minus yung surroundings is 70 over T prime is 165 minus 70 degrees Fahrenheit. All over ln of T prime is 165 degrees Fahrenheit minus 70 degrees Fahrenheit over T0 is 180 minus 70 degrees Fahrenheit. Ano kaya sagot? Mhm. Pag nag-negative yung loob, gagawin mo lang siyang positive. Kasi may absolute. Oo. Talaga. Sige, wait lang. Tingnan na. So, ln of uh, uh, 120 minus 70 tapos over paano ba to? Ay, tingnan natin. Ln of ln of 120 minus over 165 over 165 minus 70. Tapos 165 minus 70. Tapos divided by ln of 165 minus 70 over 180 minus 70 times 2. 8 minutes, no? So it's 8 minutes.
Investigate natin mabuti kung tama. Final minus initial, initial minus final. Okay, so ang sagot natin is 8.75 minutes, no? 8.76 minutes. Yan. Okay, nice. Isa is 110. My God. 120 minus 70. Tapos 165 minus 70. 95. Okay, so 8.76 minutes. So ang total time, 'di ba? So naging total time from analyze pa natin ha. So 'di ba, paano siya lumamig from 180 degrees Fahrenheit down to saan? 120, no? So nangyari, lumamig siya 2 minutes plus 8.76 minutes. So ano yung total time? Ang total time is plus 2, so we have 10.76 minutes, right? So, hindi naman bumagal. Ano naman siya? Okay, kasi may exponential eh. So, ngayon, yung slope kasi hindi naman nagbabago yung pag exponential. So, 180 to 165, 2 minutes. Then from 165 down to 120, so 8.76 minutes naman siya. Oo. Okay, sige. Nice. So may pagbagal, no? Okay, so anyway, may questions ka dito sa law of cooling so far? Hello. Oo. So ano lang talaga siya, mahaba-haba. So it's more on calculus. More on calculus. And manipulations. Yan. Okay. Ano pa kaya? Para mas ma-practice na. Okay. Okay, so ngayon punta tayo sa natural convection and forced convection. So, yung natural convection,
Pull out. Okay, paano ba tong dalawa? Oo, oo. Mm. So yung land breeze is yung cool air flows from land to sea. Kasi ang nangyayari, yung land breeze nangyayari siya pag umaga, no? So, halimbawa, ito yung day and ito yung night. So, kumbaga parang you have this sun. Then, halimbawa, ito yung ocean. Tapos ito yung land. Okay, so you have the land and you have the ocean. Okay. So, gayahin natin yung set. Okay. Tapos, okay, gayahin natin. Okay, so you have the land and ocean. Pero, yung land is, land cools or warms faster than the ocean. Tandaan mo yan, no? So, yung land warms or cools faster than the ocean. Okay, gets ba? So mas ano siya, mas mabilis siyang uminit, no? So kapag day, ang nangyayari is syempre sikat yung araw, mabilis iinit yung land compared sa ocean. So mangyayari, yung land is magiging hot, tapos yung ocean is cold. Kaya kapag naligo ka sa umaga sa dagat, malamig yung dagat kasi mabilis nga siya, mabagal siyang uminit. So hot and cold. So what will happen to this? So what will happen is yung air sa land tataas kasi iinit siya, di ba? So tataas yung air, right? So tataas yung air. Tapos pagdating sa taas ng air, iinit yung air. Mangyayari is pupunta ngayon siya dito sa ocean. Pero dahil yung ocean is malamig, so mangyayari is magsisink, no? Magsisink yan. So pag nag-sink, babalik sa land. So pagbalik sa land, iinit uli. Tapos kapag lumamig, magsisink ulit yan, and so on. So ito ngayon yung magiging convection current. Oo, oo. So nangyari, um, oo. So ito ngayon yung tinatawag na sea breeze. Yan, sea breeze. Yan. So tataas yung hot air, then magkakos yun para yung cool air is pumunta dito sa land, no? So yun siya. Kasi tumataas nga yung hot air. Kumbaga parang dahil nga tumataas yung hot air, napapalitan ngayon siya nito. If-feel ngayon siya nitong cold air na to. Pupunta yan dito sa land kasi nga tumataas yung hot air. So dahil tumataas yung hot air, pumupunta ngayon yung cold air from the ocean sa land. Okay? So yun yung nangyayari. Ngayon kapag night, syempre ang tagal na na-expose ng ocean sa sun, right? So siya naman ngayon yung magiging hot. And dahil yung land is mabilis nga siyang uminit at lumamig, sa paggabi, siya naman yung magiging cold. So baliktad naman. Okay, so dahil mainit yung ocean, tataas yung hot air. So tataas yung hot air. So dahil tumaas yung hot air, yung cold air ngayon sa land, pupunta ngayon sa ocean.
Okay? So, tataas yung hot air. So, dahil tumaas yung hot air, yung cold air sa land, pupunta sa ocean. So, ito ngayon yung tinatawag na land breeze. Okay, land breeze. And ito ngayon yung kanyang convection current. And this is a natural convection, no? So, natural convection siya. Okay, nangyayari to kahit hindi natin sabihin, no? Kahit hindi mo gusto, mangyayari siya. Okay, dahil sa natural cycle, no? So, ito yung tinatawag na natural convection. So, nakakabuo tayo ng natural convection. Okay, so, ngayon, meron din tayong forced convection. So, halimbawa, meron ka electric fan. Okay, meron ka electric fan. And ito yung scale mo. So, bakit kaya kapag may electric fan, nalalamigan ka? Kasi yung air is pupwersahin niya na mapunta dito sa'yo. So, ifo-force niya yung air na pumunta sa'yo. Okay? Tapos, pag pumunta yung air, upon contact sa skin mo, syempre, mainit nga. So, pag uminit yung air, tataas yung air, no? So, pag tumaas yung air, lalamig yung air. So, pag lumamig ngayon siya, is ifo-force ngayon ulit nung fan yung air sa'yo, yung cold air sa'yo. Tapos yung cold air na yon iinit ulit, tataas. Tapos ifo-force na naman ng fan yung cold air sa'yo ulit, init ulit, tas ulit. So ibig sabihin, meron kang force convection. So in this way, nare-release mo yung heat energy, no, na nakakapag-transfer ka ng heat energy na nagiging way para bumaba yung temperature mo. Malalamigan ka ngayon. Okay, gets mo ba? Okay, so yan yung force convection. So you can force, no, yung para magkaroon ng convection current. Okay, so ayan yung sa force convection, no? Yan. Okay, so we have also radiation. Ito na, yung radiation. So yung radiation is wala talaga to. Ito, may matter pa to eh. Yung conduction is direct contact. Yung convection is nangyayari to due to the fluid flow. Okay, and then or circulation of fluid. Yung radiation wala talaga. It's because okay, hello, hello. Okay, malinaw ulit. Ayan, so yung radiation is heat is transferred by electromagnetic waves. So no contact between systems. So halimbawa yung sun and ito yung earth. So yung sun is nakapagbigay siya ng heat okay sa earth. Nararamdaman natin yung heat ng sun sa skin natin due to electromagnetic waves. Okay, due to electromagnetic waves, no? So EM wave. Okay, so yan yung nagiging reason kung bakit or kung paano nakakapag-transfer ng heat energy yung sun, no? Eh napapataas niya yung temperature ng earth dahil doon. No, kasi nakakapag-transfer siya ng heat through electromagnetic waves. So objects emit electromagnetic waves due to their temperature, no? So soon i-discuss natin yung tinatawag na yung ganito, yung spectrum, yung ganito. And also yung tinatawag na ultraviolet catastrophe. Pagdating natin ng modern physics. Okay, so i-ano natin yun, i-discuss natin yun. Okay, so ngayon, halimbawa meron tayong system na merong temperature and nag-emit nga siya ng electromagnetic waves sa surroundings. So ngayon, this is governed by what we call the Stefan Boltzmann's law. Okay, itong rate, no, itong heat. Pwede yung H, pwede mo siyang tawagin na heat current, no? Ito.
Pwede mo itong tawagin na heat current. Pero ang unit niya is watts. Okay? So watts yung unit niya ulit. Kasi ano siya, joules per second. Okay? So the amount of heat or the number of joules emitted per second. No? Kumbaga yun yung pwede mong isipin dito sa Stefan Boltzmann's law. No? Okay, so ngayon equal siya sa sigma. So yung sigma is the Stefan constant. Mali ako na nakaraan. Ang tawag sa kanya is Stefan's constant. Hindi siya Stefan's Boltzmann. Yung Stefan Boltzmann's, iba pa yon. Okay? Iba yung value na. So ang tawag lang sa kanya is Stefan's constant. Okay, Stefan's constant. And meron siyang value. Sigma is equal to 5.67 times 10 raised to negative 8 watts per square meter Kelvin raised to yung value niya. Okay, tapos yung E is the emissivity. Yung emissivity is nagre-range lang yung value niya from 0 to 1. So kapag 0 yung emissivity, ibig sabihin, hindi siya nag-emit ng radiation. Okay, hindi siya nag-emit ng radiation. Kapag emissivity is equal to 1, 1 ha? Ano ibig sabihin na emissivity is equal to 1? Ibig sabihin, perfect emitter siya. Okay, gets ba? Perfect emitter. Kasi parang 100% yung emission niya. Gets ba? So, 100%. Kaya ang tawag dito, kapag E is equal to 1, black body. Okay, gets ba? So, ang tawag sa kanya black body. Yes, perfect emitter, perfect absorber. Ayan, yan ang black body. Ayan. So, ang black body, meron siyang emissivity na equal to 1. No? So, that's a black body. Kaya soon, i-discuss din natin yung tinatawag na black body radiation. No? Soon yun, sa modern physics. Tsaka yun nga, yung ultraviolet catastrophe. Tapos yung A is the area, and yung T naman is yung temperature ng system. No? So, ngayon, we want to solve a problem. So, halimbawa, the problem is, sa halimbawa, itong thin square plate na to is meron siyang area na 100 square centimeters. Tapos, ang temperature niya is, pinainitan natin siya sa 800 degree Celsius. Then, yung emissivity niya is more than half, so 0.60. So, medyo mataas yung emission niya. Okay, so ngayon, what is the total energy no, na ini-emit niya per second? No? Ilang watts? Okay, so tingnan natin. So, H is equal to 6 times E T raised to 4. So, yung sigma is 5.67 times 10 raised to negative 8 watts per square meters Kelvin raised to 4. Tapos yung area is papalitan mo to ng meters. So yung 100 square centimeter is equal sa square centimeters, no? Kailan kaya? So 100 square centimeters equal to 0.01 square meters. So 0.01 square meters. So lagay natin 0.01 square meters. Ang emissivity is 0.60. Tapos yung temperature daw niya
is equal to 800 degrees Celsius. Pero convert natin sa Kelvin. So 800 plus 273.15. So ang sagot is 1073.15 Kelvin. Yan. So 1073.15 Kelvin. So ano kaya ang sagot? May answer ka na? Ayan, times 0.01 times 0.60 times 1073.15. So ang answer mo is 3 point, tama no? 3.65, right? Times 10 raised to -7 watts. Ayan. Or, pwede din naman na 3.65 times 10 raised to -7 joules per second. Ayan. Okay, so yan yung ini-emit yung radiation per second. Okay, so at least, no, nagamit natin yung Stefan Boltzmann's law to identify ilang joules of heat, yung heat energy, yung nare-release ng material per second, no? Through electromagnetic radiation. Okay, so sige. Okay, magsagot pa tayo ng further problems para mas masanay pa tayo. Okay, may nakalimutan din pala akong banggitin. Meron tayong tinatawag na balikan natin yung linear expansion. Naalala mo pa to? Ano nga ba yung concept nito? What is linear expansion? Oo. Yung linear expansion is, ito yung expansion ng material kapag tumaas yung temperature niya. No? So, um, yun yung linear expansion. So, meron din tayong tinatawag na linear expansion coefficient or ano to? Linear expansion equation. So, ito siya. dl over dt equals to alpha times L. Okay, so ano nga ba yung alpha? Naalala mo? Ayan, yan, tama yan. Okay, so ano siya? Ayan, so it's the thermal or coefficient of expansion or coefficient of linear expansion or thermal expansion. Thermal expansion coefficient. Di ko nabanggit tong formula na to kasi ano to D ito no? Differential equation. So let's try to solve for L, no? Yung L is yung length, okay? And yung T, okay, naman is time. So if i-solve ko siya, so DL
over L equals to alpha dt. So let's try to solve this. So mangyayari, integrate both sides. Integrate mo both sides. So alpha dt. And again, di ba, ang ginagawa natin dito, mag-expand siya from initial length L0 to final length L. Pero again, kamukha ng variable, yung limit. Kaya lalagyan mo siya ng prime. Okay, tapos yung isa naman is from 0 to final time t. So again, kamukha na naman yung variable, lalagyan mo ulit ng prime. So again, yung L prime and yung t prime are dummy variables. Okay, so mangyayari, ay over L pala to, sorry. Dito dt. Over L. So again, ano yung integral nito? dl prime over L prime. So, di ba yan ay ln of L prime. From L0 to L. So, ito naman, ang integral naman niya is alpha t prime from 0 to t. So, ang gawin mo, substitute mo by fundamental theorem of calculus. Okay, so mangyayari is ln of equal to alpha t minus 0. Ayan. So, mangyayari, dahil minus to, so magiging ln of L over L0 equal to alpha times t. So again, ang gagawin mo dito, exponentiate mo both sides. ln of L over L0 equals to e raised to alpha times t. So mangyayari, cancel ulit to. So matitira is L over L0 equals to e raised to alpha times t. So L now is equal to L0 e raised to alpha times t. Okay, gets mo ba yung nangyari? Okay, okay, nice. So at least, no, okay, i-test natin yung formula natin, no? So let's test this. We're going to do this. Tsaka pala, no, hindi rin pala tayo nakapag-test ng iba pang iba pang mga, kung paano gamitin din yung ibang formulas. So sige, itabi muna natin tong na-derive natin ng formula. But this is the thermal expansion. With respect to time. Okay, with respect to time. Okay, so okay. So mag-example tayo. So let's say ang initial length ng steel is steel to, no, steel. Steel rod. So ang initial length ng steel rod is ang initial length niya is 100 meters.
Tapos, yung final length niya, di natin alam. And yung naging change in temperature niya is 55 degrees Celsius. So, if ito yung change in temperature niya, and yung alpha ng steel is equal to, what's the steel? It's 12 times 10 raised to negative 6 per Celsius degree. Okay, Celsius degree to. Okay, so ano yung magiging final length niya? So L now is equal to L0, 1 plus alpha times delta T. So ito yung formula natin, right, for expansion. So gamitin natin. Yung L0 is 100 meters times 1 plus alpha. Yung alpha ng steel is 12 times 10 raised to negative 6 per Celsius degree times 55 degrees Celsius degree yung naging change in temperature. Hindi ko na binanggit yung initial and final. Basta yung change in temperature, 55. So, ano kaya yung final length? So, 12. Uh, ito yung formula natin, right? Ito yung formula natin. Hindi ito yung formula kanina. Uh, Magkaiba yan. So, it's 1 times 100. So, answer natin is 100 point. So, 100.066 meters. Oh, yan na yung expansion niyan. So, let's go to other problems. So, let's say, okay, so, another one. Okay, another example. Okay, halimbawa, meron kang tank ng gasoline. So, you have this tank. So, may tank ka ng gasoline. So, may laman siya. Okay, so may laman siyang gasoline. Then, pinainitan mo yung system, no? So, gasoline niya nasa loob. Tapos, ang initial temperature nilang dalawa is T0. Tapos, pinainitan mo, no? Minute. Nung uminit, ano nangyari? Nag-expand. So, sabay sila nag-expand.
Dalawa sila. Okay, dalawa sila nag-expand. Pero, mas naging expanded yung gasoline compared dun sa tank. Okay, gets mo ba? Mas naging expanded siya. Ano mangyayari ngayon sa tingin mo doon sa gasoline? So dahil yung gasoline is mas nag-expand compared dun sa container, ano ngayon mangyayari sa gasoline? Hindi, mas malaki yung expansion mas malaki yung expansion ng gasoline compared doon sa container. So ano dapat yung mangyari? Dapat magsispill yung gasoline. Oo, mag-spill siya. So ibig sabihin meron siyang volume na magsispill siya. Okay, at ito yung gusto natin hanapin. Okay, so ngayon, tapos yung container is steel, no? Steel yung container. Okay, kunin natin pareho. Yung alpha ng steel is equal to yung steel is meron siyang kanina meron na pala tayo. 12 times 10 raised to negative 6. 12 times 10 raised to negative 6 per Celsius degree. Yan. Tapos, yung alpha ng gasoline is equal to yung gasoline is meron siyang alpha na yung gasoline or gas. Ano ba to? Yung gas is meron siyang 900. Ay, hindi nalagay. Okay. Yung beta pala nila yung kailangan natin. Yung coefficient of volume expansion. So, kung yung alpha is coefficient of linear expansion, yung beta naman is, again, the coefficient of volume expansion. Volume expansion, no? Yan. Okay, so, ang coefficient of volume expansion ng steel is steel. 35 times 10 raised to negative 6. Times 10 raised to negative 6 per Celsius degree. Tapos yung coefficient of volume expansion ng gasoline, no, is 950. So mas mataas yun sa kanya, no? So kaya mas mag-expand talaga siya compared sa steel. So 950 times 10 raised to negative 6 per Celsius degree. So ang tanong, ilan yung mag-spill ng gasoline? Oo, compared sa steel. Kaya yung sumobra, matatapon. Okay, matatapon siya. So, ngayon, kung yung steel is, kasi parehas naman sila ng initial volume eh. Parehas sila ng initial volume. Parehas silang V0. Pero yung final volume nila, magkaiba. Yung gasoline is magkakaroon siya ng final volume
B sub G. Okay, tapos sobra yan ha. Tapos yung steel, magkakaroon siya ng final volume na V sub S. And guess what? Yung yung final volume ng gasoline is dapat o yung final volume ng steel, right? So wait lang. Okay, tama. Ano yung V-spill? Ano yung V-spill ngayon? Yung matatapon ngayon is equal sa final volume ng gasoline minus final volume ng steel. Tama ba? Yan yung matatapon. No? Kasi yun yung sumobra, di ba? Doon sa volume ng steel. Kaya, yun yung matatapon, yun yung masuspill. So, ngayon, yung volume expansion nila is volume expansion ng gasoline is equal to initial volume tapos 1 plus beta, no? 1 plus beta delta T. Tapos yung V sub S is equal to initial volume. Parehas lang naman sila na initial volume. So 1 plus ito beta to ni gasoline, no? Ito naman beta ni steel. Tapos delta T. Parehas lang din naman sila ng delta T. Substitute natin. So mangyayari V spill is equal to V sub G, which is V0, 1 plus beta G delta T minus V0, 1 plus beta still delta T. Okay, so mangyayari, expand mo, V0 plus V0 beta G delta T minus V0 minus V0 beta still delta T. So, ano yung mga cancel? V0, ano matitira? So, matitira is V0, factor out mo. Pati yung delta T, factor out mo na rin. So, ano matitira? B sub G minus beta sub steel. Gets ba? O, yan na yung masispill. Right? So, lagay natin. Ang initial volume nila is, let's say, ang initial volume nila is 60 liters. Tapos, ang naging change in temperature is from 15, naging 35. So, ibig sabihin, 35 degrees Celsius. Uminit no? Minus 15 degrees Celsius. Tapos, pasok mo na yung betas nila. So, yung beta ni gasoline is 950 times 10 raised to negative 6 per Celsius degree minus 35 times 10 raised to negative 6 per Celsius degree. O, anong sagot? T times 10 raised to negative 6. So tingnan natin na. 26 times 35 minus 15 is 20, no? Times 20 times 60. So ilan liters? Ilan liters yung nakuha mo? Okay, 0.98 liters. So ito yung matatapon. 1.098 liters. Yan. Madami-dami din no? Diba? So 1.098 liters. Okay, nice. So may questions ka ba about volume expansion, linear expansion, and so on? So sa question natin, gets mo ba kung bakit ganito yung structure? Okay, so
Mag-encounter ulit tayo ng more problems next week. So, isi-send ko sa'yo yung list ng problems bukas. Okay, send ko sa'yo bukas. Para pagdating natin na next week, alam mo na yung problems na mga sasagutan natin. Okay, ang sasagutan natin yung first topic na diniscuss natin. Okay, sige. So, wala ka ng question. Good night. Okay, and thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oo, oo, oo. And more pa. Marami pang paparating na interesting topics. Oo. So, okay, sige. Nice. Okay, goodbye. Goodbye.